Be with me, Jesus. I ask you to stay. Mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa Aklat ng Awit, Kabanata 75, Talata 3. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinadiyos. Amen. Papuri sa salita ng Diyos. Nakakaramdam ka ba ng disappointment, kabalisahan, panghihina at kasawaan sa lahat ng iyong ginagawa? Marahil hindi mo pa nakikita ang bunga ng panalangin mo, o di kaya'y marahil kulang ka pa sa paggawa at pananalangin, o marahil hindi pa nangyayari ang inaasam-asam mo. Marahil nakukulangan ka pa sa preparasyon, o di kaya'y hindi ka pa handa sa mas malaki at malawakang proyekto ng Diyos para sa buhay mo. At hindi ka pa nakakapaghanda sa pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sa buhay ng tao, ordinary man o hindi mananampalataya o maging mananampalataya, nakakaramdam ng ganitong emotions sa iba't ibang pangyayari o sitwasyon. Subalit ang bottom line doon is, nasaan ba nakalagak ang ating faith? O na kanino ba o nasaan? Sa lahat ba ng pagkakataon, puro suliranin lang ba ang hatid ng buhay sa mundo? Hindi, sapagkat ang Diyos ay nagkaloob ng kalayaang pumili. Nagbigay ng gabay, nagbigay ng salita, nagbigay ng pag-asa. Kanyang ipinagkaloob si Jesus sa mundong ito upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay makasumpong ng kapayapaan. May pangako ang Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya. At di natin matatawaran ang Kanyang kabutihang loob at kabutihan niya sa ating buhay na Kanyang ibinubuhos sa lahat. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng disappointment, kabalisahan, panghihina at kasawaan sa ating mga ginagawa, isipin natin si Jesus, ang kanyang pagsasakripisyo at ang pagliligtas para tayo ay matubos sa ating kasalanan. Great is our Lord God through our disappointment. Great is His done than our distress. Great His faithfulness than our weaknesses. Great His promises than our desolation. Makikita natin na great is our God of all verse. Sabi nga sa Aklat ng Awit, chapter 145, verse 3, sa wikang Tagalog, dakila ka Yahweh at karapat-dapat ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Amen. Siya ay buhay at ang buhay, nagbibigay buhay, naglalang ng buhay. Sa Kanya ang kapangyarihan, karangalan at kadakilaan. Amen. Kaya naman tayong mananampalataya at sumasampalataya sa Kanya ay patuloy nating ilagak ang ating pananampalataya sapagkat dakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung ano man ang disappointment, kabalisahan, panghihina at kasawaan na ating nararamdaman, isipin natin lagi ang ating Panginoon Hesukristo. Sapagkat ang buhay na nilalakaran natin, yes, hindi madali at hindi rin natin masabi na okay, sapagkat merong pagsubok na pagdaraanan tayo sa mundo ito. Dahil wala namang exempted. Lahat tayo yan. Mananampalataya man o hindi, lahat ay dumaraan sa pagsubok. Ang importante dyan is kung nasaan yung ating pananampalataya. Kaya naman patuloy tayong manatili sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon Hesukristo nang sa gayoy, anuman ang pakiramdam na ating nararamdaman, masigit nating isipin yung pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Nawa, patuloy kayong maging daluyan at maging pagpapala, hindi lamang sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, maging sa ating pinapasukang trabaho at sa mga taong nakapaligid sa atin. Sumayin niyo ang Espiritu Santo at kayo maging daluyan ng pagpapala sa lahat. Amen. Be with me, Jesus. I ask you to stay.